Okay mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo sa ating mga nakikinig at nanonood around the world? Ito mga kaibigan, talakayin natin itong pagkakatalaga kay Major General Nicolas Torre bilang direktor ng CIDG mga kaibigan. Nakakatuwa sapagkat talagang deserving na maging direktor ng CIDG si General Nicolas Torre mga kaibigan, na kung saan ay hinangaan ito mga kababayan ng ating mga nanunungkulan sa Malacanang, 'no? Kabilang na nga diyan yung paninindigan ni General Torre na hindi siya aalis sa compound ng lugar ni Kibuloy mga kaibigan, yung Kingdom of Jesus Christ, na kung saan sabi niya siya ay naniniwala na sa ayaw at gusto ni Pastor Kibuloy ay kanyang huliin ito mga kaibigan. Yan ang sinasabi nating pulis na may paninindigan. Kaya dapat saluduhan natin si General Torre mga kaibigan, na dahil sa kanyang pagsisikap, sa kanyang katapangan, ay kusa pong sumuko o talagang napilitang sumuko si Pastor Kibuloy mga kaibigan. Dahil gipit na, no? The most wanted na si Kibuloy ay napasa kamay ng PNP mga kababayan, dahil po yan kay General Torre. Nakakabilib itong mama na ito sapagkat meron din po siyang delikadesa nung ito'y CPD director. Nag-resign po ito bilang direktor. Hindi po niya pinanghinayangan dahil merong issue patungkol sa trapiko dyan sa Quezon City na nagkaroon ng encounter dyan sa Quezon City mga kaibigan. Dahil na question yung kanyang ginawang press con, ay nag-resign agad si General Torre. Yan po ang mga opisyal ng PNP na ating hinahangaan. Kung kaya dahil nga sa epektibong pamumuno ni General Torre sa CIDG, no, ay agad niyang inumpisahan ang pag-reshuffle sa mga tauhan ng CIDG sa ibang mga lalawigan, no? Tinanggal nito ni General Torre ang mga incompetent na mga opisyal ng CIDG sa mga lalawigan mga kababayan. Kaya tama lamang na kapag mga walang silbi, ito mga PNP, CIDG dapat talagang palitan. Kung kaya itong mga pulis na ating babanggitin na kanyang itinilaga bilang mga opisyal ng PNP sa Region 4A, maging sa lalawigan ng Batangas, Laguna, Cavite at iba pang bayan, ay dapat magtrabaho ang mga taong ito dahil dapat sila gumaya sa kanilang amo. At si General kabilang din diyan ang CIDG Chief Police Colonel Marlon Kemno. Mamaya ating pag-usapan yan. Dito po muna tayo sa Calabarzon mga kaibigan, na kung saan ay kababalasa lamang ni General Torre ang CIDG Region 4A. Itinalaga ni General Torre bilang CIDG Region 4A Director si Police Colonel Giovanni Sibulo. Andyan din si CIDG Laguna Chief Police Major Adrian Nalua. Nariyan din si CIDG Chief ng Batangas, si Police Lieutenant Colonel Jake Barila mga kaibigan. At itong si CIDG Cavite Police Colonel Mark Jason Gatdula mga kaibigan, no? Itong mga opisyal na ito ng PNP, sila yung pinagkatiwalaan ni General Torre na mamuno dyan sa Calabarzon area, kung saan ang CIDG, ang mandato nito ay resolbahin ang problema ng krimen sa ating bansa, lahat ng klaseng illegal drugs, illegal gambling mga kababayan, no? Kaya't umaasa tayo na itong mga taong ito ay kikilos at gagaya sa kanilang amo na si General Nicolas Torre, na maaasahan at talagang tapat sa tungkulin mga kaibigan. Pero hindi pa man tumatagal sa kanilang upuan, itong mga opisyal na ito ng PNP ay may natanggap tayong report mga kaibigan, na itong mga opisyal na ito ng CIDG ay nagpakalat na raw ng kanilang mga bagman
kolektor sa illegal gambling, paihi ng diesel, gasolina, pasingaw ng LPG, mga kaibigan, no? Baka hindi alam ng mga taong ito na mahigpit ang kautusan ni Secretary Benhur Abalos at ni Chief PNP General Francisco Romel Marbel na dapat hulihin ang lahat ng iligal, mga kababayan, no? Kung ito ba'y hindi mo alam, Region 4A CIDG Chief Police Colonel Giovanni Sibulo, at ang mga tauhan mo sa Laguna CIDG Police Major Adrian Nalua, CIDG Batangas Police Colonel Jake Barila, CIDG Cavite Police Colonel Mark Jason Gatdula. Itong mga taong ito daw di umano ay nagpakawala na ng kanilang mga kolektor na mga illegal, no? Itong si alias Billy Joe, na siyang may hawak ng Region 4A bilang pinakapinuno ng mga kolektor, ay may mga tauhan daw ito na nagngangalang Chris, Samuel, Marcial, Larry at Romel, mga kababayan, no? Ipakita natin yan, isa-isahin natin, dahan-dahanin natin. Si Police Colonel Giovanni Sibulo, ang Regional Director muna. Pakita natin. Ayan po si Colonel Giovanni Sibulo. Colonel, ay dapat yung inyong mandato ay hulihin ang lahat ng illegal sa iyong area of responsibility. Hindi mo ba alam na napakarami ngayong mga nagkalat dyan na illegal gambling sa buong Calabarzon? Dapat yan, hinuhuli nyo yan sapagkat yan ang inyong mandato. Mga nagkalat na mga paihi ng LPG at diesel, dapat inyo yan ipahuli dahil illegal yan. Dahil yan ang inyong mandato. Maging ang provincial director dyan, ang Batangas PNP, ay wala ring magawa. Isa ring pakaangkang si Police Colonel Jacinto Malinaw, mga kaibigan, ano? At ang balita natin, abay, ito si Colonel Malinaw ay pabaya din ito sa kanyang tungkulin at nagkalat ang isabong dyan sa buong lalawigan ng Batangas, no? Hindi lang paihi o iligal na pagpupuslit sa langis ang nadiskubre sa isang barko sa Batangas Port noong Miyerkules. Bukod kasi sa Pilipino at Indonesia na unang inaresto, nabisto rin ang 2 Chinong nagtatago sa engine room ng barko. Narito ang aking pagtutok. Nasa Batangas Port ang barkong ito noong October 16 nang maaktuhan ng mga otoridad na nagpapaihi o nagdidiskarga ng kargang diesel at isinasalin sa mga oil tanker sa Pantalan. Kinukuha nila ito sa isang mas malaki ding barko na sa high seas. May malaki po silang hose na kinabit galing sa tanker, sa motor tanker Cassandra, papunta doon sa mga tanker din ng truck. Yun po yung procedure nila. Clearing po yung talagang harap-harapan po kasi malapit lang po ang opisina ng Maritime saka ng Customs. 6 na Pinoy at 2 Indonesian na crew ng barko ang nadakip ng pulisya noon. Pero kinabukasan, muling binaba ng mga pulis ang engine room ng barko. Makaraang makatanggap ng tip na may nagtatago sa loob nito. At sa mga larawang ito na binigay sa GMA Integrated News, makikita ang 2 Chinese na nahuli. Nagkaroon pa ng challenges dahil yung Chinese na nahuli ay hindi marunong magtagalog. Bine-verify ngayon ng Maritime Group ang mga papeles ng mga dayuhang ito. Hawak na rin ng mga otoridad ang oil tanker kung saan isinali ng diesel na hinihinalang i-deliver naman sa mga parokyano nito. In-identify namin kung sino yung may-ari ng mga truck kasi magkaiba po yung registration ng truck, yung head niya, saka yung mismong tanker. Umaabot sa 95 million pesos ang halaga ng diesel na iligal na dinidiskarga sa barkong ito. Kinasuhan na ng paglabag sa anti-smuggling law o economic sabotage at iligal na pagbebenta ng mga petroleum products sa mga suspect na sinusubukan pa naming makuna ng pahayag. Asosyo daw dyan si Alvarez na matalik na kaibigan ni Colonel Jacinto Malinaw. Yan ba'y alam ng ating Chief PNP? Abay, dapat pag ganitong mga opisyal ng PNP, dapat hindi na ito pinatatagal sa kanila, sa kanyang pwesto. Dati po itong ito si Colonel Malinaw at ang balita natin,
ay kaibigan din ito ang mga operator dyan ng paihi na isang dekada na nag-ooperate si Bantugon, mga kaibigan. Kahit saang lugar daw ay may paihi ito si Bantugon at maging itong isang dating politiko, meron din diyang paihi na tila kinukonsinti ni Police Colonel Malinaw. Sus marasip, mga kaibigan. Grabe, no? Ay isipin mo kung talagang ayaw ni Colonel Jacinto Malinaw na illegal, ay madali po niyang mapahuli yan, mga kaibigan. Para sa kaalaman ni Colonel Giovanni Cibulo, ang CIDG Region 3, Region 4A Chief, yung meron din diyang paihi dyan sa Ibaan, Batangas. Pakita natin yung picture na ipinadala sa atin. Ayan po, yan po yung Colonel Cibulo, sir. Dapat ipahuli po natin yan, i-raid po natin yan. Yan po yung LPG refilling plant na kung tawagin nga ay nagpapasingaw, dapat po ulihin nyo yan. Mandato po ninyo yan. Wala rin ginagawang aksyon dyan si Police Colonel Malinaw. Well, dahil ikaw ang regional director ng CIDG Calabarzon, ay kayang-kaya mong hulihin yan, Colonel Giovanni Cibulo, sir. At ang CIDG Batangas, utusan mo na kumilos at wag pa kaang-kaang, no? Nandiyan si Police Lieutenant Colonel Jake Barilla. Colonel, dapat salakayin mo na yan, yung lugar na yan. Talagang maraming nagre-reklamo dyan. Dapat yung mga yan ay maliwanag na pilferage, mga kaibigan, no? Kaya dapat walang pasingaw, walang paihi, walang isabong, no? Dapat sa mga taga CIDG, no, gayahin ninyo ang inyong amo na si General Torre. Napakabait po nito, talagang action man. Kung kaya't siya ay pinagkatiwalaan ng ating PNP Chief, General Francisco Romel Marpel. At itong mga bagman na ito, Colonel Cibulo, sir, na sina Billy Joe, ayan, bangitin ulit natin ang pangalan. Dapat ipahuli nyo na po ito. Ito'y sisira sa inyong pangalan. Sina alias Chris, alias Samuel, alias Marcial, alias Larry. Ayan, yan po yung mga pulis na yan na alam mo, mga kaibigan, Colonel Cibulo, sir, naging kontrobersyal yung kapulisan sa Calabarzon, lalo na nung panahon ni Duterte, mga kaibigan, no? Para alam nyo lang, ikwento ko sa inyo. Kaya nga, alam mo, natutuwa ang ating mga kababayan dahil sa panahon ngayon ni General Francisco Romel Marpel at ni Secretary, ang Secretary na ngayon ay si Secretary John Vic Rimulya, nakapapalit lamang, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay matitino ang mga opisyal ng PNP ngayon, mga kaibigan. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na maraming mga pulis na nagpagamit sa masamang gawain. Kaya dapat sa ating mga kapulisan ngayon, wag ho kayong pagagamit sa mga maling utos. Kung may mga batikos sa inyo, sumagot kayo, magpaliwanag kayo. Katulad yung port state ng ating bansa, who is the port state of our Philippine Republic? The Philippine media, mga kaibigan. Pag may mga batikos sa inyo, magbigay kayo ng inyong panig, sumagot kayo. Huwag kayong gagawa ng masama laban sa mga media dahil trabaho namin na mag-expose na mga illegal, no? Tingnan nyo, nung panahon ni Duterte, nagkawindang-windang ang buhay ng mga ilang mga tiwaling opisyal ng PNP. Katulad ni Police Colonel Leonardo, na ikinanta ni Police Colonel Riena Garma, na dating PCSO General Manager, na sa kanyang pahayag ay inutusan siya ni President Duterte na maghanap ng mga tauhan para mamahala sa extrajudicial killing, mga kaibigan, no? Hanggang sa lumawak ng lumawak, at ito na ngayon nakakalabuso na ang kanilang buhay, nawiwindang na dahil nga sumunod sa maling order ngayon. Ang Quadcom Committee ngayon ay marami nang napatunayan
nasangkot sa krimen, sa pagpatay. Sina Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Padilla ng Davao Prison Colony at marami pang iba. Ngayon kaya nabanggit natin, kontrobersyal ang Calabarzon, CIDG dahil iniimbestigahan din ng Quadcom itong mga pulis na ito na di umano ay sangkot sa pagpatay sa dalawang mayor, no? Mayor Perez ng Los Baños, Batangas, Mayor Antonio Halili, no? Kakilala pa naman natin yan. Itong mga pulis na ito ngayon ay ginigisa sa Kongreso at hindi malayo na sila'y makasuhan na rin, no? Katulad nitong si Police Captain Kenneth Albutra, no? Nagmalaki pa siya kay JM Rowena Garma na siya ang operator ng pagpatay kay Mayor Antonio Halili, mga kaibigan, di ba? Ang sagwa, no? Ang sama. Ngayon, nakaupo ka pa, Captain Albutra sa PNP. Bukas makalawa, makakasuhan ka, matatanggal ka na rin. Dahil sumusunod kayo sa unlawful order eh. Katulad nitong si Police Colonel Gardoque, dating hepe ng Los Baños PNP. 4 na buwan lamang na inilagay dyan sa Los Baños PNP. Yung pala may official mission. After na mapatay si Mayor Perez, ay nawala na siya dyan, inilipat na. Police Colonel Lito Patay ng Central Visayas CIDG, no? Na meron ding inibisigahan ng Quadcom. Di ba? Si Police Colonel Andula, CIDG Batangas dati, na siyang humuli diyan kay Konsehal, ano pangalan nito? Si Konsehal Tamisis na kinasuhan na siyang itinuturong pumatay kay Mayor Perez ng Los Baños, mga kaibigan. Ibig sabihin, noong mga panahon na yon, hindi maganda ang sistema ng PNP, mga kababayan. Nagpagamit sila sa dating administrasyon, mga kababayan. Kaya natin tinatalakay ito para yung mga pulis na ating nababatiko sapagkat may mga nakarating na complaint dito, ay magbigay kayo ng inyong panig. Kami dito sa Latigo News TV at Latigo Newspaper ay madali naman kaming tanggapin ang inyong mga, or rather, welcome ang inyong mga opinion, ang inyong paliwanag kaugnay dito sa sumbong laban sa inyo, mga kaibigan, di ba? Kaya sana yung inyong amo na si General Nicolas Torre, pakita natin si General Torre, ang inyong amo na si General Torre dapat inyong gayahin. Dahil napakahusay nito, ayaw nito ng mga illegal. Pero bakit ngayon, kaupo nyo lamang dyan sa mga pwesto ninyo, ay nagpakalat na agad kayo ng mga bagman, kolektor ng sakla, color game, paihi, pasingaw, napakarami niyan sa lalawigan o sa Calabarzon, di ba? O yung CIDG Cavite, nandiyan din. Anong pangalan niyan? Bagitin natin ang pangalan niyan. CIDG Cavite, yan din daw ay nagpapakulikta di umano. Ito, CIDG, saan na ba dito? CIDG Cavite, nandiyan ba? Ayan, si CIDG Cavite sa Police Colonel Mark Jason Gatdula. Colonel, may isang alias sa Chris daw dyan, na ginagamit ang pangalan mo sa pangungulikta. Pahuli nyo lahat yan. Kay Colonel Giovanni Sibulo, sir, ikaw ang Regional Director ng CIDG. No? Dumako naman tayo sa Metro Manila naman, mga kababayan. Ito kapapalit lamang ng NCRPO Chief Director ng National Capital Region, no, na kung saan ay tumaas na sa kanyang pwesto ang ating kaibigan na si Major General Melencio Nartatis Jr., no? So Major General siya, aakyat siya, baka posible na maging second man siya ng PNP. Aakyat na siya, no? Yan ay talagang hindi tumanggap diyan sa NCRPO na mga illegal gambling, mga paihi, patulo. Hindi siya, talagang matino ang pulis na ito. At ang pumalit sa kanya ay si Major General Hernea. Kung di tayo nagkakamali, sipin mo,
Second man na siya ng PNP, mga kababayan. Kaya congratulations kay General Nartates. Kaya pinupuri natin si General Nartates dahil napakaganda ng kanyang mga accomplishment. Palakpakan natin si General Nartates. Ayan. Pakita natin si General Nartates. Matagal na po natin binibuild up yung mama kasi yung mama na yan ay mabuting tao, magaling na opisyal ng PNP. Pagka yan ngay ating in-interview, talaga namang kumbaga yung mga accomplishment niya, sinasabi niya talaga sa atin. Kaya talagang masasabi natin na isa sa mga darling of the press, si Major General Jose Melencio Nartates, mga kaibigan. Sabi mo, second man na siya ng PNP. Ngayon, balikan naman natin itong ang pumalit kay General Nartates, si General Hernia, kung di tayo nagkakamali. Balikan naman natin ang SRPO, mga kaibigan. Itong mabigat na nakarating na sumbong sa atin, napakarami nang nagparating na sumbong sa atin, na isang alias Bibit, mga kababayan. Take note, isang alias Bibit Aguas ang nanalo sa bidding ng NCR, CIDG para mangulikta ng intelensya sa mga illegal gambling, sa mga club na nagpapalabas ng ball show, mga prostitution, mga paihi, patulo sa Kamanaba area, mga kaibigan. Itong si alias Bibit daw, alias Bibit Aguas, ito daw ay mayaman na ngayon dahil siya ay pinagkatiwalaan ng iba pa niyang mga amo, no? Na mga naging colonel, general, siya yung bagman, kolektor. Kung kaya't ngayon, itong nakarating na sumbong sa atin, na si Police Colonel Marlon Kimno, ang bagong talagang direktor ng NCR, CIDG, ayan po si Colonel Kimno, ay ginagamit daw ni alias Bibit Aguas ang kanyang pangalan para mangulikta sa mga illegal gambling sa Metro Manila, mga beer house, may mga prostitution at patulo. Tayo ay nag-text kay Colonel Kimno, no, na imbestigahan niya itong alias Bibit na ito dahil itong alias Bibit na ito ay ginagamit ang kanyang pangalan sa pangungulikta sa mga illegal. Sus marasip, mga kaibigan, grabe talagang matindi. Okay, tinext natin to si Colonel Kimno, hindi nag-reply. Kaya tayo naman ay nakipag-ugnayan sa kanya, gusto sana nating ma-interview, kaugnay sa kanyang mga accomplishment diyan sa CIDG NCR. Abay, didma yung mama. Sus marasip, mga kaibigan, di ba? Hindi dapat ganyan ang opisyal ng PNP. Dapat ang opisyal ng PNP dahil kayo ay mga public servant, dapat approachable kayo. Kami naman dito sa aming programa, approachable kami. Bumibuild up kami ng mga PNP official. Ngayon, itong si alias Bibit Aguas na ito, Colonel Kimno, sir, alam ko, mag-general ka rin, ito may dala-dalang malas. Alam mo ba yan, Colonel Kimno? May dala-dalang malas itong si alias Bibit na siyang nanalo sa bidding ng mga kolektor ng intelensya sa Metro Manila. May dala itong malas dahil ang amo nito na si dating General Ramos Medina ay natanggal bilang miyembro ng PNP, mga kababayan. Matindi yan. Natanggal po si General Ramos, mga kaibigan. So ibig sabihin, dapat itong si alias Bibit o alias Bibit Aguas ay hindi dapat ito dumidikit sa mga opisyal ng PNP. Dahil baka mahawaan ng kamalasan itong si Colonel Kimno, Marlon Kimno, at bukas makalawa ay makasuhan din ito at matanggal din katulad ng iba pang mga opisyal ng PNP na nakasuhan. Katulad nitong mga pulis na ginigisa ngayon sa Quadcom, mga kaibigan. Kaya kung ako sa iyo, Colonel Marlon Kimno, sir, ipahuli mo lahat ng illegal sa Metro Manila. Ipahuli mo si alias Bibit Aguas para patunayan na hindi ka tumatanggap mula sa mga illegal katulad ni General Jose Melencio Nartates, mga kaibigan. Simple lamang yan .
kung talagang malinis ka, Colonel Kimno, di ba? Tayo nag-inquire tayo eh. Nagkaroon tayo ng query sa kanya upang interviewin, malaman ang kanyang mga accomplishment at siyempre para matanong na rin kung kilala niya ang Bibit Agwas na yan. Ang balita natin, napakayaman na rin ng taong yan sapagkat marami na iyan na mga naging amo ng mga opisyal ng PNP, mga kaibigan. So ngayon, ito, ipakita natin ngayon ipapakita natin yung pahayag ni former Secretary Benhur Abalos na talagang bawal ang illegal na sugal, dapat hulihin. Panoorin natin. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga illegal na sugal, pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Wala pang pahayagang Philippine National Yan, Police. mga kaibigan, nadinig nyo naman malinaw yan. Ang policy ng DILG at PNP, hindi yan naalis sapagkat malinaw yan sa batas, sa Presidential Decree 1602 na lahat ng illegal gambling dapat hulihin. Involved na pera, illegal po yan. Pinalakas pa yan sa Republic Act 9287. Pinalakas ang penalty dyan. Ultimo tong its lamang na maliliit. Ang piyansa niya ay 30,000 mga kaibigan. O ngayon, dyan sa lalawigan o rather sa Calabarzon area, nagkalat po dyan yung mga illegal gambling na yan. Na color game, sakla, isabong, paihi, patulo, yan ho'y lahat ay sakop yan ni General Kenneth Paul Lucas. Pero hindi umaksyon si General Kenneth Paul Lucas. Pakita natin si General Kenneth Paul Lucas, no? So, itong mamang ito ay, ito ba retirable na? Hindi kumikilos, no? Hindi umaaksyon. Ano bang dahilan? Di ba? Pero, ipaubayan na natin yan kay Police Colonel Giovanni Sibulo, ang CIDG Region 4A Chief. Kung tutusin, kaya niya lahat yan. Mga bukis ng STL, bukis ng karera, nagkalat dyan sa Calabarzon area. Kung kaya't dapat ito'y malaking hamon, yan ay malaking hamon kay Colonel Giovanni Sibulo na aksyonan ang mga bagay na ito at patunayan niya, no, at ng kanyang mga CIDG chief ng Laguna, Batangas, Quezon, Cavite, Rizal, patunayan nila na hindi tumatanggap ang mga ito kasi nakarating ang sumbong na ito sa atin eh. At itong ating balita ay pupwedeng maka-epekto ito sa inyong PNP career dahil pinabatikos kayo, may complaint dito. Tapos hindi kayo umaaksyon. Baka bukas makalawa, maimbestigahan din kayo sa Kongreso. Kung inyo natatandaan, nagkaroon na ng investigasyon dyan sa Kongreso kaugnay sa mga illegal gambling. Abay dapat ngayon pa lamang aksyonan ninyo. O ito, pakita muna natin ang video. Unahin natin yung sugal sa color game para may idea ka lang, Colonel Sibulo at General Kenneth Paul Lucas ng Region 4A. Ayan, malalaki yan ang kayaan, no? Maraming bata. Nanalo ka, triple ka. Galing. Dali. Hoy. At sa train. Ako yung 3 na 5. Hindi naman po. Kasi yun. Ayan, sa'yo Sige, yan. ito naman. 150 to. Dali ang galing ang mamay. 150 rin, oh. Ubus na yung pera. Mama na kami to. Kasi yun. Maubos ng pera niyo dyan. Wala kayo pa na panalo dyan. Ito po, kanito. Akin na. Ayan, sabi mo.
Bilisan ng kaya, mabilisan ng habit. Okay, ayan, nakapanood naman ninyo yan. Police Colonel Giovanni Sibulo ng CIDG Region 3. Yan ay malaking hamon sa iyo na aksyonan mo ang lahat ng mga illegal gambling sa Region 4A at ito mga taong ating binanggit na mga bagman kolektor ay nagpapakilalang mga tauhan nyo. Binanggit na natin kanina yan, yung mga pangalan na yan. Abay dapat aksyonan po ninyo yan. At ang iyong mga CIDG chief sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal, paaksyonan po ninyo yan. Trabaho ang kailangan. O ito, panoorin pa natin yung video naman sa sakla na nakuhanan ng buong staff ng Latigo News TV at Latigo Newspaper. Sa Facebook naman namin. May kita Mga mananaya. ang pera niya dyan. Yan ha, may mga bata pang naglalaro dyan. Ha? CIDG Calabar ng Chief. Totoo na. Ano tatayan natin sa kulong? Halo 60. Ano tatayan natin sa kulong? Totoo na. Tatayan mo na. Saan? Doon. Totoo mo na. Ayun na. Para ano yan? Para di natin sila kumuha. Kuya mo? Ayan, okay na. Yan, napanood naman ninyo yan, mga kaibigan. Colonel Giovanni Sibulo, sir, aksyonan niyo po lahat yan dahil kayo ang hepe ng PNP CIDG Region 4A at kay General Kenneth Paul Lucas, aksyon naman, sir. Talagang simple lamang yan kung gugustuhin nyo. Lalo ngayon, may mga pasukan pa mga bata at mag-i-eleksyon pa. Dapat ipatigil nyo po yan, yung mga illegal gambling sa buong Region 4A. So yan lamang at sa susunod, atin namang tatalakayin ang iba pang mga opisyal ng PNP na hindi kumikilos. Kabilang na dyan ang Region 3, Region 1, Region 2, ano pa ba? Iba pang rehiyon mga kaibigan. No, yan lang muna ang ating tatalakayin. Abangan nyo ang susunod nating expose dito sa ating programang Latigo ni Batigas dito sa Latigo News TV Philippines at Latigo Newspaper Nationwide. Ito ang inyong kaibigan, inyong kalatigo, Mario Batigas. Maraming salamat.